Puti camper. Mukha na tayong camper. Punta sa kaliwa, hatakin mo yung kanan. Oy, counter steering. Sarap din sa feeling na alam mo yun, yung magsasagada ka, tapos alam mong okay na okay yung bike mo kasi kaka-PMS lang natin, yung gulong natin bago. Iingatan ka ng motor mo kapag iningatan mo yung motor mo. Boom, panis. Uy kuya, may kotse. Tawa na lang din siya. And we are back with another video. So for today, medyo marami tayong gagawin. Baka bumili tayo ng helmet, bibili tayo ng extra mic, tsaka baka bumili na rin tayo ng jacket kung sakaling meron pa tayong extra time. Pero bago ang lahat, ipakita ko muna sa inyo yung 100 liters na ilalagay natin dito sa ating XSR 900. Pero bago yung bag na yan, pakita ko muna sa inyo ang bad news. Kita nyo yung bagong upuan natin, pinagtripan ng pusa. Wala naman dito, naiiwan ko lang siya na walang cover. Pagbalik ko, wala, GG. So tara, pakita ko na sa inyo kung paano ko i-install or kung ano pala yung ilalagay natin na bag dito. 100 liters yan total, pakita ko sa inyo. Okay, so ito yung mga bag na gagamitin natin para sa ating Sagada ride. So ito, naka-ready na siya ng tamang sukat para dito sa XSR 900 natin. Itong Kriga natin, hindi nyo kailangan ito. Ako ginagamit ko lang to pampataas kasi nung unang sinalpak ko to, tapos umupo ako, bumaba ng sobra, sumayad sa gulong kaya may butas to. So ayoko na mangyari to. Ito na yung subok kong paraan. So ginagawa ko na lang pampatong tong Kriga. Tignan nyo, walang laman yan, no? Jacket lang para palaman. So kung meron man naka naked bike sa inyo o kaya XSR katulad ng bike natin, baka magustuhan nyo itong setup, may mapulot kayo kahit papano. Huwag kayong tamarin sa pag setup nito kasi ang hirap ayusin ito on the way. Na nagkaloko-loko yung ganito ko nung unang sabak eh. Syempre nasa ride na, nakakahiya. Tapos ako tinakpan ko yung Motowolf na logo ng Yamaha, pero hindi ito natanggal na eh, nakalagay dito nung unang caution. Siguro kaya ayaw ako yung sponsor ng Motowolf dahil dyan. Imbis na sa ilalim ko ilagay, baka sumayad sa gulong, ginagawa ko, nandito lang. Kasi parang nakakalso, basta humaharang yung Kriga, so hindi siya umaatras. Kaya kahit mabilis tayo, gumanyan yan, hindi yan malalaglag. Subok na to, support dito. Ang ginagawa ko naman dyan, imbis na iganon lang siya, mag-connect ulit tong dalawa, sinasabit ko na dito sa yung bakal para sa plaka natin, extra kapit. So paharap hindi siya gagalaw, patalikod hindi rin siya gagalaw. Tapos ang technique pala dito, maglagay pa rin kayo ng bag sa loob. Huwag nyo i-diretso yung gamit nyo. Para kapag kukunin nyo yung gamit nyo, hindi nyo na kailangan tanggalin yung buong bag, tapos ikakabit nyo na naman pagising nyo. Hassle yun, diba? Lalo na kung nagluloop kayo. Yan, ganyan na itsura nya, diba? Medyo mataba, maangas na. So nung una ganito lang gamit ko, sold na tayo 60 liters. Pero bumili tayo nung sa pinakataas pa, Motowolf din, wala pa rin tayong sponsor. Yan, medyo ganyan yung forma. Puti camper. Mukha na tayong camper. Pero angas na, tapos puro Motowolf lahat. Grabe, sobrang dami. Alam nyo, sobra din yung 100 liters sa totoo lang. So sa mga bago sa channel natin, sobrang highly recommended nito, lalo na yung side bags. At pasok siya sa mga bike na hindi adventure bike. Ngayon, punta na tayo ng Paranaque para matest ride natin to. So tara, balik tayo sa biyahe. Okay, so pakita ko lang sa inyo kasi nilagyan ko na ng palaman lahat. Ayan, medyo may form na, pati ito may laman na. Paalala ko lang na kung bibili kayo nito, huwag nyo kalimutan na i-balance yung left and right na side bags kasi one time mas mabigat yung kaliwa, parang lus-lus lang, lumalawlaw, mahirap mag-drive. So yan, ganyan itsura nya. Ang mahirap lang dito kapag sasampa ka, ang dami ng gamit. Kailangan ko na iganto yung paa ko. Shock. Pero tara, biyahe na tayo. Tapos pag ganito, hindi ka pwede mag body bag na kasi ano, tumatama na sa likod, ang dami ng bagay sa likod. Parang nasasandalan ko na nga yung mga bag eh. Ayun oh. Ramdam ko agad yung driving eh. Hahataw sana ako eh, pero naging 4 yung driving mode. Yung sinasabi ko na magiging safe naman kayo kahit hindi kayo sanay sa big bike pa. Dahil sa driving modes, ma-adjust nyo yung power eh. Naramdaman ko agad eh. Ayan, naka 1 na ulit, kanina naka 4. Pinipiga ko yung throttle, ayaw kanina. Hindi naman ayaw, pero mahina. Kumalma tuloy tayo dito sa Osmeña. Favorite spot natin to eh. Ganda ng panahon. Hindi sobrang init at hindi rin madilim.
So sa may Paranaque lang naman tayo, tapos pinapa Skyway. So medyo mas mabilis kahit papano. Sana di natin maramdaman ng mabigat na traffic. Unahin na natin yung pagbili ng extra mic para lang sigurado na hindi tayo masiraan o hindi tayo mawala ng audio habang nagvo-vlog sa Sagada. Diyan lang naman yan sa may Memory PH. Tapos after noon, punta tayo ng biker box. Tingin tayo ng puting helmet. So ang outfit natin ngayon all black. Sinadya ko to para makita kung babagay biglang puti yung helmet. Tapos yung 2XL na Glamster talaga sayang, biglang nabenta. Pero di bale, marami pa namang magandang brand dyan, kailangan lang natin subukan. At yun ang pupuntahan natin. Chill ride lang. Nag-skyway pala ang ano, no? School service. Singit mode. Minsan nakakalimutan ko nakamotor ako eh. Pwede nga pala natin gawin to. Sarap. Balik tayo dun sa usapang helmet. Sa totoo lang, parang gusto ko sana itry yung iba't ibang brand. Ang gusto kong itry na brand, Arai. Pero wala akong magustuhan na forma. Wala sila nung classic na classic talaga. Yung ino-offer nila para sa mga classic helmet nila, ano eh, mukhang sporty para sa akin. Pero ang dami kasing magandang feedback noon. Mas maganda nga daw yun kaysa sa Shoei eh. Pero syempre, styling muna tayo. Sa totoo lang, pwede nga ako bumili ng mga mura lang eh. Kasi yung mga helmet naman na nagugustuhan ko, bilog-bilog lang. Sayang talaga yung Glamster, naalala ko na naman, nakakainis. So by the time na pinapanood nyo to, siguro nasa gitna tayo ng Sagada Loop. 1.8 kilometers exit Dr. A. Santos. Grabe sarap ng hangin. Na-enjoy ko tong ride natin ha. Maricar Reyes, legend lang sa Kalam. Kailangan ko mag-load mamaya para ready tayo sa long ride natin. Kung bago ka sa ating channel, kung ikaw ay naka-naked or sport bike, basta hindi ADV, tapos gusto mong mag-long ride, medyo sakto ang dating mo dito kasi papakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan nyo o kung ano yung magiging itsura, tsaka kung ano yung magiging setup ng naked, tapos lalagyan mo ng sandamukal na bike. Ay, na bike. Sandamukal na bag yung bike natin. Dami kasing daldal eh. Tibay nito, naka-jacket po. Sabi ng isang naka-jacket din. Sarap din sa feeling na alam mo yun, yung magsasagada ka malayo, tapos alam mong okay na okay yung bike mo kasi kaka-PMS lang natin, yung gulong natin bago, yung bag natin ready. So hindi ka mag-aalala. Iingatan ka ng motor mo kapag iningatan mo yung motor mo. Boom, panis. Doma Moto PH yan eh. Memory. Ayan. Ito lang mahirap dito. Kukunin mo sarili mong paa. Okay, so far hindi naman lumuwag ang strap. Bili lang ako ng mic, tapos balik tayo kapag papunta na tayo helmet. Okay, dito na tayo. So ito lang naman yun. Yan. Maganda kasi dito, dinediretso na lang sa Action 4 natin. Wala nang adapter. Tapos sa mga bibili sa inyo, huwag nyo kalimutan na i-confirm kung stereo siya para left and right. Kasi dati nakabili ako ng mono, kaliwa lang gumagana. So yan, may extra mic na tayo para sa sagada natin. Diba? Bilis lang, tapos na agad. Pag napapadaan ako dito sa mga bago sa channel natin, baka di pa nila alam. Pero dito kasi yung nagpa-PPF tayo, tapos Bano.
Bano talaga. Nakakainis. Basta dito lang yun banda, hindi ko na ituturo. Hindi, joke lang. Basta dito sa loob. May shop dyan. Bano talaga. Kung ano-ano pinagagawa. Sila pa tumumba ng motor natin. Kaysa isang drop, sila may kasalanan. Para na silang may special place sa ating puso. Dito na. Biker box. Biker box. Biker box. Biker box po. Okay lang, wala ng ID. Thank you. Kung kailan ako naghanda ng ID. There is a coffee shop inside here. Okay. Ano to? Oh, Royal Enfield. Uy, putik ka. Gulat ako. Ay, hindi. Biker box po. Biker box. Dito sir. Saan? Gulat ako sa van, putik. Dito na lang. Uy, kuya, may kotse. Uy, kuya, may kotse. Tawa na lang din siya. Ay, nako. Primera na nga natin. So tara, pasok muna tayo. At tingin-tingin. Sana talaga tingin lang. Ayoko rin mapagastos. Ang laki pala nito. Tapos ang daming motor. Tapos may humingi ng sticker sa atin si Kuya Guard. Ito, tapos shoutout na rin. Ano pong pangalan niyo? Jeffrey sir. Jeffrey, shoutout kay Jeffrey. Thank you sir. Thank you. Thank you idol. Thank you. So punta na tayo dun sa may helmet. Merong size, puro 2X. Tapos pakitaon na lang din sa inyo. Ba't pala magdikit din tayo dito. Ayan, ito yung shop ng biker box. Ang dami rin. Tapos ko mag-shower. Anong mo? Papalo pa namin. Doma Moto PH po. Ito. Palo pa. Thank you. Parang puputok ng mukha eh. So tinanggal ko muna yung liner sa loob. Ito. Kasi dun sa mga hindi nakakaalam, madalas sa helmet ko, binabawasan ko yung foam. Ang problema dito, nakatahi talaga siya. Hindi katulad sa Shoei X15 natin. Madudukot mo yung foam eh. So magugupit mo. Dito hindi natin magagawa yun. Kasi medyo masikip siya sa pisngi. Yun din yung review dito na nakita ko. Medyo masikip siya sa pisngi. Tapos speaker holes, importante. At one hand lang yung kailangan natin para iangat yung visor. So nasa kaliwa lang siya. Ito lang yung lock niya. Yun yung mga hinanap ko sa helmet. Kasi nga doon sa X15 natin, parang nasa gitna siya. Lagi tayo may camera sa harap. So parang dinudukot ko pa ng gano'n. Ito, one hand lang. Ma-open na natin siya. So sukat lang ulit natin. Kita nyo na ba sa pisngi yung sagot? Hindi ako makapagsalita ng mga ayos. Hindi tayo nakabili. Ayoko ipilit yung sa helmet kasi masikip. Haya! Si ate na rin yung nagsabi, malalaki din pala yung size ng build 12 sabi niya. Sorry, maliliit. Ay, sayang. Thank you! Meron tayong bagong subscriber, Jeffrey. Shoutout to you, Sir Jeff. Sa sobrang pag-alalay, muntik pa siya masagasaan ng van kanina. Ang naalala ko sa kanya, doon sa sizing yung HJC na helmet. Kasi dati nung unang helmet pa lang tinitingnan ko, mapapa HJC ka talaga kasi ang daming forma eh. Pero maliliit ang size nila. Nung una hindi pa ako naniniwala kasi syempre parang dapat pag 2XL, 2XL lang. Tapos nung naramdaman ko yung Shoei, maluwag nga. So totoo yung sinasabi ng mga tao na one size smaller itong HJC. Tapos parang ganyan din yung build 12. Sayang, hindi siya na build 12. Hihi. Uy, 100. Kailangan na natin mag-load. Ganda rin pala ng view pag tinignan mo yung Wow, one hand banking. Nakakailang no? Pag one hand kailangan mo hatakin para kung baliktad. Tara, enjoy na nga lang natin to. Wala naman tayo nabili, mic lang. Kung ano pa yung hindi kailangan. Doon sa may mga alam ng brand na pwede natin tingnan, na may mga classic,
please comment down below kasi wala na akong ibang alam. Pas din sa mga sobrang mahal, yung mga 50 pataas. Actually 40 pataas, baka pas na ako. 30 lang. Max na yun, max 30 lang. 35, sige yan, ganyan. May bidding. Isa to sa mga pinapractice ko dati sa ADV nung bago pala ako nagmumotor. Kasi syempre kapag bago ka sa motor, imposibleng hindi mo madaanan yung counter steering. So sa mga hindi nakakaalam, ang counter steering ay ang pag-steer ng counter ng baliktad. So kung gusto mo pumunta ng kaliwa, itutulak mo yung kaliwa. So pag tinulak mo yung kaliwa, parang yung manibela, paano ba? Gumaganon, 'di ba? So parang baliktad pupunta ka nga ng kaliwa, bakit pa kanan? So search niyo na lang kung bakit ganon. Pero dati pinapractice ko to, yung pa one hand. Kasi kapag naka one hand ka sa motor, parang bumabaliktad yung controls. Naalala ko si Pepsi Man. Kung nalaro niyo yung Pepsi Man, meron doon yung baliktad na 'di ba? So katulad dito, sisingit tayo sa kanan. Tulak ko yung kanan. Balik tayo ng kaliwa. Since naka one hand lang ako, hindi ko matutulak yung kaliwa. Pero hatakin ko na lang to. Same lang naman. Hatakin natin, kakaliwa tayo. Nakakatawa, no? Kala mo expert na kung makapagturo eh. Solid ride natin maganda panahon. Wala lang tayo nabili. Although pumunta naman talaga ako doon para isukat lang actual. Ayoko naman biglain na bumili tayo ng white. Kasi tingin ko last helmet ko na to isa na lang. May dalawa na tayo. Black tsaka colorful na sawang-sawang na ako talaga dyan sa X15 na yan. Punta sa kaliwa, hatakin mo yung kanan. Oy, counter steering. Traffic na, di ko na kayo idadamay. End na natin yung video dito. Ayun pang ending. So sa mga nanood, salamat sa inyo. As usual, hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo kasi hindi kayo nagsasawa manood sa Doma Moto PH channel natin. So again, thank you everyone, ride safe. Peace. Sticker. Sir, ano pangalan nyo? Calvarin, sir. Calmorin? Yes, sir. Ayun, shoutout sir. Thank you.